kay Apollo Acosta, pare-pareho lang ang lahat na babae mga manloloko sapagkat lahat ng mga naging nobya niya ay niloloko at piniperahan lang siya. Nang makita ni Apollo na may lumabas na dalaga sa kwarto ng kanyang lolo na nag-aayos ng botones sa damit nito, napakunot ang kanyang noo at sa gabing iyon, biglang nawala ang kalasingan ng dalaga na si Cassandra nang marinig niya ang sinabi ng binatang na si Apollo Acosta na siya ay step-grandmother nito. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Cassandra sa sinabi ng binata? Papaano kaya niya ito ipapaliwanag sa apo ni Don Ramon? Pero paano kung sa sobrang bangayan nila, hindi na namalayan na pamahal na ang dalawa sa isa't isa? Matatanggap kaya ni Don Ramon? Magiging maganda kaya ang kinalabasan ng kanilang pag-iibigan? Kung bago ka palang napadpad sa akin channel ay, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell for more updates sa mga videos ko. Maraming salamat mga katwini! Cassandra, ano ba yung ginagawa mo? Tanong ng kanyang ina nang makita siya nitong nag-iempake ng kanyang mga gamit. Ano pa nga ba? Nag-iempake? Ano ba ang nangyari sa iyo? Tinatanong ninyo ako kung ano ang nangyari sa akin? Pagod na ako, ma'am. Wala naman akong ibang hinangad kung hindi ang bigyan ninyo ako ng konting atensyon at maramdaman ko man lang ang konting pagmamahal mula sa inyo ng aking mga magulang. Ngunit, pinagkait ninyo sa akin iyon dahil wala kayong ibang nakita kung hindi si ate. Mula sa aking pagkabata, wala na akong ibang nakikita at narinig mula sa inyo kung hindi ang pangalan ni Ate Elise. Umiiyak niyang sabi. Bigla namang dumating ang kanyang ama na galing trabaho at naabutan sila ng kanyang ina na nagpatuloy sa agrumento. Anong kadramahan na naman yan, Cassandra? My God! Hindi ito drama, Dad. Seryoso ito at gusto ko munang lumayo. Gusto ko mapag-isa. Cassandra, intindihin mo na lang ang iyong Ate Elise dahil alam mo naman na may sakit siya. Sambit ng kanyang ama. Dad, hanggang kailan ko ba intindihin si ate? Mula pa pagkabata, iniintindi ko siya. Pero siya, iniintindi ba niya ako? Cassandra, tama na. Lalaki lang yan at makahanap ka pa ng iba at higit pa sa kanya. Isa ka pa, ma'am. Sumusobra na ang pagiging konsentidor mo, kaya mas lalong namimihasa si ate. Hindi ganon kadali ang maghanap ng mamahalin natin at alam mo yan dahil nagmahal ka. Pero sige, magpaparaya ako sapagkat mahal ko kayo. Pero sana man lang, iparamdam naman ninyo sa akin na mahal rin ninyo ako. Ngunit alam ko naman na mahirap ninyong maibigay sa akin yan. Kaya ako na lang ang dumistansya sa ating pamilya. Hindi mo kasi maintindihan ang sitwasyon, Cassandra. My God, Dad! Naintindihan ko dahil hindi na ako bata at hindi ako manhid. Walang mapupuntahan ang ating agrumentong ito. Kaya hayaan niyo muna ako. At agad na siyang lumabas ng bahay. Cassandra, bumalik ka dito! Sigaw ng kanyang ina. Hayaan mo siya, Zora. Babalik din yan kapag wala na siyang pera. Rinig niyang sabi ng kanyang ama. Yan ang akala ninyo. Patunayan ko sa inyo na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Bulong niya sa kanyang sarili. At ngayon, naghahanap siya ng mauupahang kwarto at buti na lang nakahagilap siya ng isang kwarto at hindi naman masyadong kamahalan pero maliit nga lang at dalawa sila sa iisang kwarto. Okay na ito pansamantala lang naman habang wala pa akong nahanap na trabaho. Bulong niya sa kanyang sarili. Habang iniikot niya ang paningin sa kwartong iyon, kakayanin ko ang lahat, kahit masakit ang malayo sa inyo. Luha ang sambit niya at kasalukuyan niyang inaayos ang kanyang mga gamit sa maliit na kabinet. Hi! Bati ng isang dalaga na medyo may pagkakikay. Hi! Nakangiti niyang bati. Ikaw pala ang bedmate ko? Ang ganda mo naman, te. Salamat, ikaw rin ang ganda mo. Ngiting sabi niya. Ako pala si Heidi. Pagpapakilala nito, sabay lahad sa kamay. Ako naman si Cassandra Borgo. Sagot niya, sabay kuha sa kanyang palad nito. Friends na tayo ha? Sure. Nag-aaral ka ba, Cassandra? Yes, dyan ako nag-aaral sa Holy Cross College. Same pala tayo.
Hotel and Restaurant Management ang aking kurso. Ako naman, Doctor Physical Therapy. Last year ko na ito. Wow! Bongga naman! Ako rin, 3rd year na. Ano palang ginagawa mo after class? Nag-work ako sa gabi. Nag-start ako ng alas 6 at off alas 9. Bakit mo na itanong? Wala lang. Naisipan ko lang. Ano pala ang work mo? Bakit nga? Kasi baka naghanap sila at pwede ako. Nahihiya niyang sabi. Naku, mukhang hindi ka naman mahirap. Actually, bartender ang trabaho ko. Baka naghanap sila ng waitress. Baka pwede mo akong ipasok. Kailangan ko kasi ng mapagkakakitaan. Alam mo, hindi naman bagay sa'yo ang pagiging waitress. And I'm sure, hindi mo yun kakayanin kasi sa itsura at kutis mo ay pangmayaman. Heidi, naglayas kasi ako sa amin. Pero nagpaalam naman ako. Wow, ang bait mo naman. Ikaw pa yata ang narinig kong naglayas na nagpaalam. Ayos ah. Mabait naman talaga ako. So ano, tutulungan mo ba ako? Tila nag-iisip pa ito. Heidi, tutulungan mo ba ako o hindi? Pangungulit niyang tanong. Nako, kung makapangulit, close na ba tayo? Diyan din naman ang punta natin, no? Naka-ismid niyang sabi. Okay, fine. Tutulungan na kita. May spa naman doon at marunong ka naman sa physical therapy. Baka matanggap ka. Really? Nako, salamat, Heidi. Ikaw na talaga ang magiging best friend ko. Masigla niyang sabi. Kinagabihan, isinama nga siya ni Heidi. Madilim ang lugar, ngunit maaninag sa loob ng class ang bar. Dahil sa mamahalin nilang mga kagamitan at malawak ito, dumiretso agad sila sa opisina ng manager. Dito na tayo. Kumatok agad si Heidi sa pinto. Yes, come in. Boses lalaki na nasa loob. Hi sir, gandang gabi. Malanding boses ni Heidi at para siyang matawa ngunit pinipigilan niya na lang. Anong maganda sa gabi, Heidi? Pilosopong sagot ng kanyang manager. Ay, sir, ang kasama ko ang maganda. Pagbibiro nito at tumingin naman ang manager sa kanya mula talampakan hanggang sa kanyang ulo. Sir, baka may vacant sa spa. Gusto mag-apply ang kaibigan ko. Meron naman, pero kailangan ng diploma at experience. May dala ka ba? Actually, sir, wala pa po akong diploma. About experience naman, OJT pa lang. Kasalukuyan pa kasi akong nag-aaral. 3rd year college pa ako ngayon sa kursong Doctor of Physical Therapy. Need ko lang kasing tustusan ang aking pag-aaral. Kaya naghanap ako ng sideline income. Kung ganun, sige, subukan natin kung wala pang customer na magrereklamo sa trabaho mo. Talaga po, sir? Nako, maraming salamat, sir. Masaya niyang sabi, sabay lahad sa kanyang kamay. Sir, may isa lang sana akong i-request kung pwede lang naman. Hindi ka pa nga nakapagsimula, may request na agad. Go ahead, sabihin mo na. Thank you, sir. Pwede ko bang takpan ang aking mukha? Hanggang ilong lang naman, sir. Dahil iniiwasan niya na may makakilala sa kanya at makarating pa sa kanyang mga magulang. Kung dyan ka komportable, go ahead. Basta ayaw kong binibigyan mo ng problema ang business namin. Of course not, sir. Thank you so much talaga. You're welcome. Pwede ka na magsimula ngayon at bibigyan kita ng uniforme. Okay po, sir. Ito ang susi sa magiging locker mo. Kapag oras ng trabaho ay bawal ang phone. No problem po, sir. Naintindihan ko. Good. Sir, magpaalam na po kami. Maraming salamat talaga. Walang problema. Basta mabait at masipag ka lang sa oras ng trabaho. I will, sir. At lumabas na nga sila. May dumating na isang customer at may edad na ang lalaki. Sa tanto niya, nasa 60 na ang edad nito dahil baguhan siya kaya siya ang unang binigyan ng trabaho. Hindi naman siya nakaramdam ng kaba sapagkat may konting experience naman siya. Magandang gabi. Bati agad niya. Magandang gabi. Sagot ng matandang lalaki. Magsimula na po ako. Feel relax lang po kayo, sir. Okay, sabi mo eh. Ano ang gusto ninyo, sir? Lotion, powder, or oil? Lotion na lang. Okay.
Nagsimula siyang maglagay ng lotion sa batok at pababa sa kanyang bewang. Dahan-dahan niyang pinisil ang dalawang balikat na ginagamit ito ng smooth touch. Yes, yes, I like that. Satisfied nitong sabi. Kinalingan pa niya ito upang hanap-hanapin ng customer. Bago ka ba dito? Opo sir, kasi simula ko lang dito at ikaw ang kanaunahan kong customer. Magaling ka, pang-professional ang iyong ginagawa. Paano naman ninyo nasabi? Siyempre, sa edad kong ito, marami na rin akong napasukan ng massage center. I see. Actually, Dr. Physical Therapy ang kurso ko at kasalukuyan pa po akong nag-aaral. Oh, really? Kaya mo ba ito ginawa para sa pag-aaral mo? Opo. Good. So anong year ka na ngayon? Huling taon ko na po sa college. That's good. Do you know, I admire young people who work hard on themselves. Nakaka-proud sa mga magulang. Gusto mo ba ng extra income? Ay, opo. Kaya nga ako nandito ngayon para matustusan ang aking pag-aaral. Good. Kung gusto mo, magpa-home service na lang ako para hindi na ako mapapagod sa kakabalik dito. 3 times a week ako nagpapamasahe. Kung magkano ang ibabayad ko dito ay ganun din ang ibabayad ko sa'yo. At least, sa'yo na lahat. Pwede rin po. Malaking tulong na po yun sa akin, sir. Bigyan kita mamaya ng calling card at tawagan mo ako kung kailan ang free time mo para ipapasundo kita sa aking driver. Nako, maraming salamat po, sir. Malaking tulong po talaga ay yun sa aking pag-aaral. Hanggang sa natapos ang kanilang session. Nang maisuot nito ang kanyang damit, saka pa niya napansin na may takip pala ang mukha. Bagya siyang napangiti habang pinagmasdan niya ito. Kahit ba mag-home service ka sa akin ay may takip ka pa rin sa iyong mukha? Hindi na po sir. Dito lang ito. Nag-iingat lang po ako. Baka may makakilala sa akin at makarating pa sa aking mga magulang. Okay ang ginagawa mo, lalo't na nag-aaral ka pa. Opo. Ito ang calling card ko. At ito naman ang tip mo. Nako, salamat nito sir. You're welcome. Sobra ang kanyang saya nang matanggap niya ang tip ng matandang lalaki hanggang sa matapos ang una niyang gabi sa spa massage center. Kasalukuyan na siyang nakaupo sa waiting area at hinintay niya si Haiti. Cassandra! Sigaw nito sa labas kaya tumayo na rin siya at nilapitan. Bakit ang tagal mo? Paano naman kasi? Ang daming customers, nakakapagod. Ikaw, kamusta ang unang gabi mo? Balik tanong nito at kasalukuyan silang naglalakad. Okay lang naman, naka-customer din kahit papaano. Nakangiti niyang sagot. Mabuti naman kung ganon, sambit nito at tinakbayan siya nito. Hanggang sa makarating sila sa boarding house, pareho silang pabagsak na humiga sa kanilang papag dahil kapwa silang nakaramdam ng pagod. Kinabukasan, umaga pa lang ay tinawagan na niya ang kanyang nagiging customer kagabi na si Mr. Ramon. Linelan ang numero kaya kailangan niya pang bumili ng extra load. Ako sa residence, sagot sa kabilang linya. Good morning, nandyan po ba si Sir Ramon Acosta? Tanong niya agad. Si Don Ramon, kamo? Pag-uulit nito sa kabilang linya. Opo, sandali lang at tignan ko muna kung gising na ba. Naghintay na muna siya ng 3 minuto bago may nagsalita muli sa kabilang linya. Hello? Good morning. Don Ramon, si Cassandra po ito, yung sa spa? Oh, I see. How are you? Okay naman po ako. I-confirm ko lang yung schedule ko sa pag-home service. Mga 9 to 10 in the evening na lang po ang free time ko. Okay, no problem. So, saan kita ipapasundo? Doon na lang po sa spa at diretso na ako dyan. Okay, mamayang gabi ka ba magsisimula? Opo sana, kailangan ko kasi makalikom dahil final exam na namin next week. I see, hintayin na lang kita mamaya. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, agad na siyang naligo para papasok na sa universidad. Kinagabihan, sinundo nga siya ng driver ni Don Ramon sa spa. Hanggang sa dumating na sila sa bahay ni Don Acosta kahit madilim na aninag niya pa rin ang labas nito. Sobrang laki ng bahay kung tawagin ito ay mansyon. Good evening.
bati niya sa may edad na babae. Ang akala niya ay asawa ito ni Don Ramon. Magandang gabi rin. Ikaw ba si Cassandra? Opo. Sumunod ka sa akin. At pumanhik na sila sa itaas. Don Ramon, sambit ng may edad na babae at kumatok ito sa labas ng pinto. Tuloy, bukas yan. Halika. Don Ramon, nandito na po ang iyong hinihintay. Palapitin mo. Magandang gabi, Don Ramon. Nakangiti niyang bate at sabay lahat sa kanyang palad. Magandang gabi rin, Cassandra. Anong gusto mo? Juice, coffee, or what? Alok nito. Coffee with cream na lang po. Leslie, pakigawan mo nga ng coffee with cream ang aking bisita. Utos ito at agad nang umalis. So, ikaw pala si Cassandra. Nakangiting tanong nito. Opo. Tama lang pala na tinakpan mo ang iyong mukha. Dahil baka pag-interesan ka pa ng mga customers. Pahayag nito at napangiti naman siya. Nagsimula na nga siyang magterapi sa matanda at sinabayan nila ito ng kwentuhan. Sinabi nito matagal nang patay ang asawa, may isang anak na lalaki, ngunit nasa States nakatira. May nag-iisa siyang apong lalaki at 28 na ang edad nito hanggang sa matapos ang kanyang pagterapi sa matanda. Kukunin mo na ba ang sahod mo ngayon? Tanong nito. Wag na lang po muna, Don Ramon. Every Saturday na lang po. Sa Lunes ko pa naman kailanganin ang pera. Magkano ba ang renta mo sa iyong boarding house? Simpleng tanong nito sa kanya. 1,000 ang buwan, Don Ramon. 1,000? Ano yan? Isang kwarto? 2 kami sa isang kwarto. Pareho kami ng eskwelahan. Siya rin ang tumulong sa akin para makapasok ako dun sa spa. Nandun rin siya nagtatrabaho bilang bartender. Mabuti naman kung ganun. If you don't mind, Cassandra, may mga magulang ka pa ba? Meron pa po. Actually, naglayas ako, pero nagpaalam naman ako. Naglayas ka, pero nagpapaalam? Buti, nagpapaalam ka. Opo, para alam nila. Tapos, hindi ka nila pinigilan na alam naman nila na maglayas ka? At isa pa, babae ka. Hindi. Sa katunayan, sinabi ng daddy ko na pabayaan daw ako dahil uuwi rin daw ako kapag wala na akong pera. Bakit ka ba naglayas? Malaki ang tampo ko sa kanila dahil wala silang ibang nakita sa pamamahay namin kundi ang ate ko na may sakit na asma. Pero alam ko naman na hindi yun malubha. Kaso lang, magaling umarte ang ate ko kaya lagi siya ang nakikita. Kahit anong gawin kong mabuti, kahit anong gawin kong effort para lang mapansin nila, ngunit hindi nila nakikita iyon. Kunting pansin at pagmamahal lang naman ang hinihingi ko sa kanila. Subalit, hindi nila kayang ibigay dahil puro na lang bukang bibig nila ang pangalan ng ate ko. Kahit nobyo ko, nagkahiwalay kami dahil ayaw ng ate ko sa kanya. Kaya ayun, hiniwalayan ko kasi mahal ko sila at tinitindi ko sila palagi. Pero sobra na akong nasaktan kaya ako na lang ang nag-give way. Mahabang kwento niya at hindi na malayan pumatak na pala ang kanyang mga luha. Hindi rin naman tama ang maltrato nila sa iyo. Dapat pantay pa rin sila kahit sabihin pa nating may sakit ang kapatid mo. Iba sila, Don Ramon, at iba ka rin. Siguro kung ikaw ang naging ama ko, hindi na siguro kailangan maglayas ako kasi alam mong hati ng pagmamahal. Pero papakita ko sa kanila na kahit wala sila ay kaya ko pa rin tumayo sa sarili kong pagsisikap. Tama yan, Cassandra. Basta huwag ka lang mapapariwara ng landas. Never yan mangyari, Don Ramon, dahil mataas ang pangarap ko sa buhay. Cassandra, kung gusto mo, dito ka na lang tumira sa bahay. Maraming bakanteng kwarto dito at walang gumagamit. Gawin na lang kitang private therapy at yung trabaho mo sa spa, ipagpatuloy mo pa rin kung gusto mo para na rin may pangdagdag income ka. Alok ni Don Ramon sa kanya. Seryoso po kayo, Don Ramon? Oo, Cassandra. Magaan kasi ang loob ko sa'yo at nakita ko na rin na mabait kang bata. Hayaan mong ako ang magpadama sa'yo ng pagmamahal na hindi na ibigay ng iyong mga magulang. Ipadama ko sa'yo ang isang pagmamahal bilang iyong lolo. Kasi wala rin akong apo na babae, kaya ikaw na lang ang maging apo ko. Pahayag nito. Natuwa naman siya sa kanyang narinig at nakita niya ito na sincere sa mga sinasabi.
Na makauwi na siya sa boarding house, buong gabi niya pinag-isipan ang sinabi ng Don at ngayon buo na ang kanyang pasya. Tatanggapin niya ang alok nito, alang-alang sa pangarap niya. Nagpaalam rin siya sa kanyang kaibigan at medyo nalungkot ito. Don Ramon, tinatanggap ko po ang alok ninyo. Sambit niya na makabalik agad siya sa bahay. Masaya ako sa desisyon mo, Cassandra. Kailan mo balak lumipat dito? Actually, dala ko na po ang mga gamit. Kaunti lang kasi ang dala ko. Mabuti kung ganun. Welcome your new home. Nakangiting bati nito. Salamat talaga, Don Ramon. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa inyo. At sabay yakap niya sa matanda. Diyos ko, sana hindi ka lang paperahan sa batang iyan, Don Ramon. Bulalas ng mayodroma na si Aling Leslie. Dahil saktong lumabas ito sa kusina na siya yumakap sa matanda. Huwag mong isipin yan, Cassandra. Masaya ako na nandito ka para kahit papaano ay may kasama ako dito. Nakangiting sabi nito. Nakikinig lang ang mayodroma na matignan niya ito. Alam niyang madumi ang iniisip para sa kanya. Leslie, bakit Don Ramon? Kunin mo ang bag ni Cassandra sa likod ng sasakyan at ihatid mo siya sa guest room. Opo. Nay Leslie, ako na po. Hinatid na siya ni Aling Leslie sa kanyang magiging kwarto at si Don Ramon naman umalis sapagkat may importante siyang lakad. Ito ang magiging kwarto mo. Salamat po. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako, ma'am. Nako, Cassandra na lang po, Nay Leslie. Okay, kung yan ang gusto mo. Nay Leslie, yun palang nakita mo kanina. Sana po ay huwag ninyong bigyang masamang kahulugan. Yumakap lang ako dahil sa sobrang saya na pinatira ako ni Don Ramon dito. Kinausap kasi niya ako na dito na lang ako para may kasama siya at bilang kanyang private therapy. Mabuti na lang at sinabi mo sa akin ngayon dahil sa totoo, pinag-isipan talaga kita ng hindi maganda. Pasensya ka na, Cassandra. Okay lang po, Nay Leslie. Lahat naman tayo ay hindi perpekto. Ang importante lang, marunong tayong tumanggap sa ating pagkakamali. O siya, magpahinga ka muna at magluluto muna ako ng hapunan. Tatawagan na lang kita kapag nakahanda na ako. Nay, tutulungan na po kita. Wag na, may katulong naman ako sa kusina. Okay, sige po. Nang makalabas na ang mayodroma, inayos niya naman ang kanyang konting gamit sa loob ng kabinet at nang matapos ay humiga siya sa malaking kama. Nakatulog siya ng hindi namalayan at nagising na lang siyang tumunog ang telepono. Hello? Cassandra, nakahanda na ang lamesa at ang sabi ni Don Ramon ay mauna ka na dahil may trabaho ka pa at ang asawa ko ang maghahatid sa iyo dahil gagabihin siya. Sige po, Nay Leslie, lalabas na po ako. Nang matapos siyang kumain ay agad siyang bumalik sa kwarto para maligo at magbihis. Tay, ano po ang pangalan ninyo? Fidel, ma'am. Okay lang po ba kung tatay ang itawag ko sa inyo at Cassandra na lang ang itawag mo sa akin? Pwede po, masarap pakinggan. Wala kasi kaming anak ni Leslie. Ay, ganun po ba? Sige, ako na lang ang anak-anakan ninyo. Mabait naman ako. Nakangiti niyang sabi. Mukha ka naman talagang mabait. Hanggang sa makarating na sila sa spa ng kanyang pinasukan at dahil may oras pa siya, kaya dinaanan na muna niya si Heidi. Cassandra, I miss you na. Bungad nito sa kanya nang makita siya. You miss me agad? Oo naman, bakit ikaw? Di mo ba ako na-miss? Tila may pagtatampo sa mukha nito. Na-miss rin. Kamusta naman ang nilipatan mo? Okay lang naman ako doon. Hayaan mo, kapag medyo okay na ako doon, kakausapin ko si Don Ramon na pasyalan mo ako. Sige, para naman magkabanding tayo. Hanggang sa pumasok na siya sa spa dahil tinawag siya ng kanyang kasamahan na mayroon raw siyang customer. Pagkatapos ng kanyang duty, sinundo na siya ni Tay Fidel. Tay, dumating na po ba si Don Ramon? Oo, at hinihintay ka nga niya eh. Nang makarating sila sa mansyon, agad siyang sinalubong ni Don Ramon. Kamusta ang trabaho mo, Cassandra? Bungad dito sa kanya. Magandang gabi, Don Ramon. Okay naman po ang trabaho ko. Nagkaroon ako ng 3 customer. Kumain ka na ba?
Opo, tapos na. Kayo po? Tapos na rin sa labas. Ito pala, para sa'yo. Sabay abot sa isang malaking paper bag. Ay, ano ito, Don Ramon? Mga damit para sa'yo. Nako, maraming salamat nito, Don Ramon. At biglang pumatak ang kanyang mga luha sa sobrang saya. Sige na, magpahinga ka na at may pasok ka pa bukas. Sige po, salamat po ulit. Cassandra, sambit ni Don Ramon nang papasok na siya sa silid nito. Yes po. Darating pala ang apo ko next week. Po? Gulat niyang sabi. Tumahimik siya bigla nang marinig niya ang sinabi nito. Napaisip siya sa kanyang sarili. Paalisin na kaya ako? Don Ramon, kapag dumating na ba ang apo ninyo ay aalis na ako dito? No, bakit ka naman aalis? Dito ka lang, malaki ang bahay at marami ang kwarto, kaya walang problema. Okay po, salamat. Pagkatapos pumasok na siya sa guest room. Sa mga nagdaang araw, naging abala siya sa kanyang pag-aaral, OJT at sa trabaho niya. Kahit pagod, tiniis niya dahil kailangan niya ng pera. Pagkatapos ng kanyang trabaho ay sinundo na siya ni Tay Fidel. Mukhang sobrang pagod ka ngayon, anak. Pansin nito. Ay, oo tay, dami kasing ginagawa ngayon sa school. Pagkagaling ko sa eskwelahan, punta agad ako sa OJT, tapos punta naman ako sa work. Ang dami pa namang customers ngayon. Cassandra, dahan-dahan lang, baka magkasakit ka niyan sa ginagawa mo. Kaya pagdating mo mamaya sa bahay ay magpahinga ka na agad dahil maaga ka pa bukas sa iyong pasok. Opo tay, salamat. Nga pala, dumating na pala ang apo ni Don Ramon kaninang umaga. Ha? Akala ko ba ay next week pa? Gulat niyang sabi. Ewan ko ba sa batang yun? Parang problematic. Tay, mabait ba ang apo ni Don Ramon? Mabait naman yun, kaso lang may pagkasuplado. Ganun ba? Hanggang sa dumating na sila sa mansyon. Tay, pakisabi pala kay Nay Leslie na gisingin niya ako ng alas 6. Baka kasi hindi ako makagising ng maaga. Marami pa akong gawing project sa school. Bilin niya rito. Okay. Sasabihin ko kay Nay Leslie mo. Salamat, Tay. Pagkatapos nilang mag-usap, agad na siyang pumasok sa silid, naligo at nagbihis ng pantulog. Samantalang si Apollo Acosta naman, panay mura dahil walang tigil ang pagsusuka nito sa labas ng mansyon. You are all the same woman, fraudsters! Sigaw niya rito habang pasuray-suray itong pumasok sa loob ng mansyon sa sobrang kalasingan. From now on, I will never love you again. Dahil sa sobrang kalasingan, hindi na pumanhik sa itaas si Apollo at sa guest room ito dumiretso. Hinubad niya ang kanyang damit at pantalon at agad nang humigas sa kama at sabay hila sa kumot. Kinaumagahan. Cassandra! Cassandra! Gisi! Putol na sambit ni Nay Leslie. Dahil nang alisin niya ang kumot, nakita niya ang isang lalaki nakapulupot sa kanyang katawan. Napasigaw siya ng malakas dahil sa pagkagulat at takot niya sapagkat may isang lalaki nakayakap sa kanya at nakapilipit ang isang paa niya sa isang paa nito. Tulong! Rapist! Sigaw niya ulit at sabay sipa niya nito at dali-dali niyang ibinalot ang kanyang katawan sa kumot. Anong nang? Putol na tanong ni Don Ramon. Don Ramon! Sambit niya at humagulgol agad siya. Nay! Nay! May nakapasok na rapist. Hindi ko siya kilala. Umiiyak niyang sumbong. Sobra siyang natakot dahil baka pag-isipan siya nito ng masama at isipin nilang nagpapapasok siya ng lalaki. Tinitigan lang siya kaya mas lalo siyang humahagulgol. Don Ramon, wala po akong kasalanan. Hindi ko po siya kilala. Shh! Silent. May natutulog pa. Reklamo ng lasing na nakapikit pa ang mga mata. Calm down, Cassandra. Siya ang aking apo, si Apollo. Hindi agad siya nakapagsalita at nakatitig lang siya kay Don Ramon. Pero, anong ginagawa niya dito sa kwarto? Paano siya nakapasok? At sabay sapak sa kanyang noo sapagkat nakalimutan niya pala itong ilak dahil sa sobra niyang pagod. Cassandra, ako na ang hihingi ng tawad sa ginawa ng aking apo.
Pero huwag kang mag-alala, kapag hindi na siya lasing, kakausapin ko siya. Kung sakaling may nangyari sa inyo, ay hindi pwedeng hindi kanya papanagutan. Dali-dali naman niyang sinilip ang kanyang sarili sa ilalim ng kumot at pinakiramdam kung may natanggal ba sa kanyang suot o may masakit ba sa kanyang katawan. Don Ramon, wala naman siguro siyang dapat panagutan sa akin kasi para naman akong walang nangyari. Sobra lang talaga akong pagod kagabi kaya napasarap ang tulog ko. Pasensya na kayo kung sumigaw ako. Sobra lang talaga akong natakot. Huwag kang humingi ng pasensya, Cassandra. Dapat ang apo ko ang humingi sa iyo ng tawad. Fidel, tulungan mo nga akong iakyat si Apollo sa kwarto niya. Utos nito. Opo, Don. Inalalayan nilang makatayo si Apollo upang makalakad palabas ng kanyang kwarto. Okay ka lang ba, Cassandra? Tanong ni Nay Leslie. Naku, Nay, hindi po ako okay. Para akong lalagnatin sa sobrang takot. Eto, uminom ka muna ng tubig. Salamat, Nay. Pagpasensyahan mo na lang si Apollo. Sobrang lasing lang siya, pero mabait naman yun. Kung hindi lang dahil kay Don Ramon, baka madimanda ko na ang lalaking yun. Galit niyang sabi. O siya, maligo ka na at may pasok ka pa. Samantalang, hapon nang magising si Apollo, kahit may lakad si Don Ramon ay kanya itong kinansila sapagkat hinihintay niyang magising ang nag-iisang apo. Buti at nagising ka na. Lolo, good morning. Ang sakit naman ng ulo ko. Hapon na, apo. Talagang hinihintay kitang magising. Bakit, Lolo? May lakad ba tayo? Wala tayong lakad, pero may malaki kang kasalanan ng gawa. Kasalanan? Paano ako nagkaroon ng kasalanan, Lolo? Natatandaan mo pa ba ang iyong ginawa kagabi? Opo, lasing akong dumating. Panay ang suka ko kagabi. Tapos hindi na ako umakyat sa kwarto dahil nga lasing na lasing ako. Kaya sa guest room ako natulog. Teka, bakit nandito ako sa aking kwarto? Pagtatakang tanong ni Apollo. Yan ang malaking problema dahil tumabi ka sa aking bisita. What? May bisita ka sa guest room? Exactly. At alam mo bang nakapilipit ka sa katawan niya? Oh, come on. Imposible naman. Hindi imposible. Dahil nangyari at kitang-kita ni Leslie ang lahat. I'm so sorry kung totoo man ang sinasabi mo, Lolo. Pero talagang hindi ko alam na may tao pala doon. Kahit sinipa ka pa ng bisita ko ay tulog ka pa rin. At saka huwag ka nga sa akin humingi ng sorry. Doon ka sa bisita ko dahil nakakahiya ka. Sige, Lolo, maliligo lang ako at pupuntahan ko siya para makahingi ng tawad. Wala siya ngayon, nasa eskwelahan pa. Mamayang gabi na lang at huwag kang uminom para maayos ka ng humarap sa kanya. Opo, Lolo. Magayos ka na sa iyong sarili at ipahanda ko na ang pagkain mo. Sige po, susunod na ako. Kinagabihan, nakaramdam ng sobrang pananakit ng katawan si Apollo. Kaya nagpaalam siya sa lolo niya na lalabas muna saglit. Pumayag naman ito, pero pinabalik siya ng maaga. Naghahanap siya ngayon ng massage pa. Mabuti dumating ka na, Cassandra, dahil may kapapasok na customer sa iyong room. Sir, baka pwedeng pahinga muna ako saglit? Cassandra, mamaya na lang pagkatapos dahil baka lalayas pa yung customer. Nang pumasok siya sa kwarto, nakaupo pa ang lalaki at nagbabasa ng dyaryo. Good evening, sir. Bati niya at agad naman itong nag-angat sa mukha. Napaisip naman siya sa kanyang sarili. Parang pamilyar. Saan ko ba nakita ang mukha niya? You're late. At sabay tayo at naghubad ng kanyang damit. Hindi naman niya maiwasan ang mapahanga sa magandang katawan nito. What do you want, sir? Lotion, oil, or powder? I want you. What? Nagulat naman siya sa narinig. I said, I want you. Pag-uulit nitong sabi na may kasamang nakakalokong titig. Napaatras siya dahil dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Halos tumalon ang kanyang puso sa sobrang lakas ng kaba nito hanggang sa napasandal siya sa pader at titig na titig pa rin ito sa kanya. Sasampalin na sana niya ngunit maagap nitong nasalo ang kanyang kamay. Dahan-dahang lumapit ang mukha nito sa kanya. Napapikit na lang siya sa sobrang takot. I want you to massage me well.
Bulong nito sa tenga niya. Binitiwan nito ang kanyang kamay at nakahinga naman siya ng maluwag. Napaisip siya sa kanyang sarili. Massage well pala ha? Pwes, humanda ka. Anong gusto mo sir? Smooth, mild, o hard? Extra hard. Okay, we start now and feel relaxed. Nagsimulang umuhol ang lalaki at nasundan pa ito ng iba't ibang klaseng uhol at sikaw. Ano sir, more extra hard pa? Tanong niya habang panay sigaw naman ang binata. Akala mo, palampasin ko ang pamabastos mo sakin? Ito pa, double extra hard. Gigil niyang sabi. Enough! Enough! Pero hindi pa rin siya nakikinig. Talagang inupuan niya ang puwet para hindi makagalaw. Ang kanyang mga kasamahan naman nasa pinto lahat, nakasilip na panay ang hagikik. Tapos na sir? Shh! Napailing-iling ito habang sinusuot nito ang damit. Palabas na ang lalaki na hindi tumitingin sa kanya. Thank you sir, balik ka ulit. Hindi na sumagot pa ang binata. Agad na itong umalis. Pagkatapos ng kanyang trabaho, agad na itong nagmamadaling umuwi dahil schedule niya ngayon kay Don Ramon. Pumanhik agad siya sa silidang Don. Kumatok na muna siya sa labas ng pinto. Cassandra, ikaw ba yan? Opo, bukas yan. Come in. Good evening Don Ramon. Kamusta po kayo? Okay lang naman Cassandra. Kaso, medyo sumakit ang bewang ko. Nag-golf kasi kami kanina. Anyway, gusto ko magkaharap kayo mamaya ng aking apo. Personal siya mag-apologize sa'yo. Okay Don Ramon. Hanggang sa matapos siyang mag-therapy at nagpapaalam na siyang lumabas. Susunod ako Cassandra. Nang isara na niya ang pinto, napansin niyang nakabukas ang isang botones ng kanyang long sleeve. Kaya inayos niya ito. Tama naman ang pag-angat ng isang lalaki na pamilyar sa kanya. Bigla siyang napahinto at lumaki ang kanyang mga mata. Siya yung customer ko kanina. Anong ginagawa ng manyak na to sa bahay ni Don Ramon? Bulong niya sa kanyang sarili. Wow, hanip din itong lolo ko ah. Ang batang-bata, sariwa at ang ganda pa. Sambit nito sa kanyang isipan. Anong tingin-tingin-tingin mo dyan? Bulyaw niya rito na tinitigan siya nito mula ulo hanggang talampakan. Apollo! Boses ni Don Ramon sa kanyang likuran. Cassandra, ang apo ko pala, si Apollo. Apo, siya naman si Cassandra, ang bisita ko dito. Sa kanya ka humingi ng apologize. Siya yung tinabihan mo kagabi. Mas lalo namang kumulo ang kanyang dugo nang sabihin ni Don Ramon na siya ang tumabi sa kanya. Napaisip siya sa kanyang sarili. Ang hinayupak! Patong-patong pala ang kasalanan sa akin. Hindi pwede to. Manda ka sa akin ngayon. Hindi ito kumipo na tila bingi. Inis na inis siya sa binata dahil nasa harapan na sila ng lolo nito. Nakatitig pa rin ito sa kanya. Puno siya ng inis at lumapit siya sa binata na hindi kumukurap. Isang malakas na sampal ang binigay niya dito at agad siyang bumaba ng hagdan papunta sa kanyang silid. Nagulat naman si Don Ramon sa kanyang ginawa, samantalang si Apollo naman nakangiti habang hinihimas ang kanyang pisngi na natamaan sa kanyang malakas na sampal. Bakit hindi ka kaagad nag-sorry? Tignan mo, nasampal ka tuloy. Pahayag ni Don Ramon. Iniwan nito ang apo at pinuntahan ang dalaga. May kumatok sa labas ng kanyang kwarto at agad naman siyang lumapit sa pinto. Sino yan? Si Don Ramon. Pwedeng pumasok? Sure po. Umupo si Don Ramon sa gilid ng kanyang kama. Cassandra, ako na ang humihingi ng tawad para sa ginawa ng apo ko. Don Ramon, wag na kayong humingi ng tawad. Pero sige po, alang-alang sa iyo ay pinatawad ko na siya. Salamat Cassandra. Nakangiting sambit nito. Don Ramon, I'm sorry kung bakit ko siya nasampal. Napuno lang talaga ako kanina nang makita ko siya. Paano naman kasi? Patong-patong ang ginawa niyang kasalanan sa akin. Anong ibig mong sabihin, Cassandra? Pumunta siya sa spa kanina at sa akin pa napunta. Binastos niya ako pero hindi niya ako kilala. Ano? Ginawa yan ni Apollo sa'yo? Opo,
Pero wag niyo pong isipin yun, Don Ramon. I'm sure na hindi siya babalik doon dahil ginamitan ko siya ng double extra hard. Humagalpak ng tawa ang matanda. Mabuti at ginawa mo yan sa kanya para magtanda. Pero sana magkaayos kayo, Cassandra. Maybe one day magiging okay rin kami, Don Ramon. Hopefully. Don Ramon, magpapaalam sana ako kung okay lang po sa inyo. What is that, Cassandra? Go ahead. Nagyaya kasi ang mga kasamahan ko sa spa na mag-night bar daw kami bukas after ng duties namin dahil birthday kasi ng kasamahan namin. Go, Cassandra. Walang problema yan sa akin. Tawagan mo lang si Fidel kapag umuwi ka na. Salamat, Don Ramon. May pera ka ba pang gastos? Opo, meron naman. Pero gastos naman po sa mag-birthday. Basta, wag lang uminom ng marami. Promise po. Nagpaalam na si Don Ramon na matutulog na. Pagkalabas nito, sinigurado niyang mailak ito ng maayos. Mahirap na kung matabihan na naman siya ng manyak na yon. Kinabukasan, maaga siyang umalis at nagdala na rin siya ng extra damit para sa kanilang lakad mamayang gabi. Matapos ang kanilang duty sa spa, lahat sila ay nag-aayos hanggang sa makapasok na sila sa bar. Napahawak naman siya ng mahigpit sa kamay ni Elise sapagkat kinabahan siya dahil ito ang kauna-unahan na pumasok siya sa ganitong klaseng lugar. Hoy, okay ka lang? Pasigaw na tanong ni Elise. Oo, okay lang. Pero pasensya na, hindi ako sanay sa ganitong lugar. Nang makaupo na sila sa isang mahabang table, iniikot naman niya ang kanyang paningin sa paligid at hindi niya inaasahan na nandito pala ang apo ni Don Ramon na si Apollo na may kasamang babae. Woo! Cheers! Sigaw ng kanyang kasamang lalaki at nag-cheers silang lahat na may kasamang sigawan. At dahil first time niyang uminom, nalasing agad siya. Nawala na ang kanyang hiya, kaya naman agad siyang nag-aya ng sayaw. Guys, sayaw tayo! Talagang naramdaman niya ang kasiyahan at kalayaan kahit medyo umiikot na ang kanyang paningin, tuloy pa rin siya sa pagsasayaw. Kahit inakbayan na siya ng kasamahan niyang lalaki, wala pa rin siyang pake at hindi naman niya binigyan ng mali siya. Ngunit nabigla siya nang may humila sa kanya, isang lalaki at tinulak nito ang kasamahan niya. Gags ka ba? Ano ba ang problema mo? Bulyo ng kanyang kasamahan na lalaki. Gags ka rin, binabastos mo na itong babae. Sagot ng lalaki at nagulat siya nang mamukhaan niya ito. Apollo? Kilala mo siya, friend? Oo, apo siya ni Don Ramon. Sino ka ba? Ha? Bastos ka? Galit na tanong ng isa pa nilang kasamahang lalaki. Kayo nga dyan ang bastos? Step grandma ko yung binabastos ninyo. Sigaw ni Apollo sa lahat. Biglang nawala ang kanyang kalasingan nang marinig ang sinabi nito. Halika nga at huwag kayong sumunod. Upakan ko kayong lahat. Banta ni Apollo at sabay hila nito. Ano ba? Biktiman mo nga ako? Shut up. Okay ka rin, no? Huy, bawiin mo yung sinasabi mo, ha? Bakit mo ako sinisiraan sa mga kaibigan ko? Hindi kita sinisiraan. Sinabi ko lang ang totoo. Ano ba ang pinagsasabi mo na step grandma mo ako? Galit niyang tanong at hindi naman niya mapigilan ang sarili na hindi mapahalakhak. Ano ba ang nakakatawa sa sinabi ko? Seryosong tanong niya. Bakit? Masama ba ang tumawa, apo? Humalakhak niyang sabi. Gusto niya itong asarin kaya may bigla siyang naisip na kalokohan sa binata. Okay, fine. I am your step-grandma and you are my apo. Lasing na si lola mo kaya ihatid mo na ako sa bahay. Utos niya rito. Mag-taxi ka na lang, di pa ako uuwi. Ihahatid mo ba ako o isusumbong kita sa lolo mo? Okay. Just stay here and I will get the car. At nagmamadali itong pumunta sa parking area. Sira ulo. Pagdudahan pa naman ako nakarelasyon ng lolo niya. Baliw. Biglang nagulat siya nang may nagsilbato ng sasakyan. Get in! Matigas nitong tawag sa kanya. Dali-dali naman niyang binuksan ang pinto sa likuran.
Dito ka sa harap. No thanks, dito lang ako. Baka pagsamantalahan mo pa si step-lola mo. What did you say? Sabi ko, dito lang ako dahil presko sa pakiramdam. Sabay higa niya sa likuran. Nang dumating na sila sa mansyon, agad namang pumasok si Cassandra. Naabutan niya si Don Ramon na nanonood ng balita. Magandang gabi, Don Ramon. Oh, bakit napaaga ang uwi mo, Cassandra? Hindi kayo Sakto namang pasok ni Apollo. Natuloy naman po. Kaso, itong si Apo, sobrang KJ masyado. Pinapauwi si step-grandma. Nagulat naman si Don Ramon sa kanyang narinig at tumingin ito sa kanyang apo. What happened, Apo? Lolo, ito kasing step-lola ay mayroong ginagawang kalokohan. Pinagtaksilan ka, Lolo, at hindi ako papayag na gagawin niya yan sa'yo. Tumawa naman si Cassandra ng malakas at napatingin si Apollo sa kanya na nagsalubong ang mga kilay. Look at her, Lolo. Parang wala lang sa kanya ang niloloko kanya. Tumawa ng malakas si Cassandra dahil hindi niya talagang mapigilan ang kanyang sarili na hindi matawa sa pinagsasabi ni Apollo. Kahit si Don Ramon natatawa rin. Apo, wala kaming relasyon ni Cassandra. Parang apong babae lang ang turing ko sa kanya. She is my private PT. Tulala at nakanganga si Apollo sa kanyang narinig at bagya namang nilapitan ni Cassandra. Now you know, Apo, humalakhak niyang sabi at sabay sarado sa bibig ng binata. Salamat, Don Ramon, at naglalakad na papasok sa kanyang silid. Samantalang naiwan naman ang dalawa sa sala. Apo, halika nga dito. Lumapit ito sabay upo sa tabi ng kanyang lolo. Bakit po, Lolo? Bakit mo nasabi na may relasyon kami ni Cassandra? Because I saw her yesterday evening, going out of your room and fixing her clothes. Apo, alam mo ba kung gaano kabait at kasipag ang batang yan? Nag-aaral siya sa umaga, nagtatrabaho sa gabi at pag-uwi niya dito ay nagtiterapi naman siya sa akin. Siya ang gumasa sa sarili niyang pag-aaral, kaya ko lang siya tinulungan na makatira dito sa bahay ay para makasiguro ako na she's safe. I see. Forgive me, Lolo, kung pinagdudahan kita ng masama. It's okay, Apo. What if, Apo, kung ligawan mo si Cassandra? I'm sorry, Lolo, but she's not my type. At ano ang type mo? Yung niloloko at sinasaktan ka? Matutulog na ako, Lolo. Good night. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Kaya naman naisipan niyang magbabad sa pool. Tumalon agad siya sa pag-aakala na walang tao. What the? Bulalas ni Apollo at napailing-iling ito na pilit inilabas ang tubig mula sa kanyang tenga. What are you doing? Bulyaw nito. Huy, wag mo akong sigawan ha. Ano pa ba ang sa tingin mo ang aking ginagawa ha? Hindi ba nakita mo akong tumalon dito sa tubig? So ibig sabihin ay maliligo ako? I know, pero bakit hindi ka tumingin sa tinalunan mo? Ikaw nga, hindi rin tumingin sa nilanguyan mo. Are you flirting with me? You want this? Bigla nitong inangkin ang kanyang labi. Pilit niya itong tinutulak. Bastos! Isang sampal ang dumapo sa pisngi niya. Hoy, unggoy na puti. Ibahin mo ako sa mga nakilala mo ha? Feeling ka masyado? Manyak ka? Galit niyang sabi at sabay umalis patungo sa kanyang silid. Dumiretso agad siya sa banyo at doon nagbabad para mawala ang sakit ng kanyang ulo. Maghapon siyang nagkulong sa kwarto para maiwas na muling magkabanggaan ang landas nila ng lalaki. Kaya sa hapunan, hindi siya lumabas. Sinabi niya na lang kay Nay Leslie na masama ang kanyang pakiramdam. Nay Leslie, baka pwede mo siya ng pagdalhan ng pagkain sa kwarto niya. Utos ni Apollo. Bakit, Apo? May ginawa ka naman ba sa kanya? Galit yun sa akin, Lolo. Ninakawan ko kasi ng halik sa pool. Ano? Bakit mo naman ginawa yun, Apollo? Nangyari na, Lolo eh. Hindi ko lang napigilan ang aking sarili. Diyos mio, Apollo, huwag mong lokohin niyang si Cassandra. Inosente pa yan sa pag-ibig at hindi ko siya pinatira dito para idamay mo dyan sa pagiging desperado mo sa mga babae. Lolo,
Hindi ako ganun. Gusto mo pa bantayan ko yan si Cassandra mo para siguradong hindi siya masasaktan? Sagot nito at tinakbayan pa niya ito. Nako, mas mabuti nang hindi mo bantayan na po kasi parang safe pa si Cassandra kapag walang bantay. Cassandra, gising ka pa ba? Tawag ni Nanay Leslie. Opo, Nay Leslie. Pasok po kayo. Kamusta na ang pakiramdam mo? Eto, dinalhan kita ng pagkain para may laman ng sikmura mo. Naku, Nay, hindi na sana kayo nag-abala pa. Nakakahiya naman po sa inyo. Huwag mong isipin yan. Ang isipin mo, gumaling ka kaagad. Salamat po, Nay. Iniisip pa rin niya ang nangyari nila ni Apollo sa pool hanggang sa pagtulog na isama pa rin si Apollo sa kanyang panaginip. Mahal kita, bulong ni Apollo sa kanyang tenga na may kasamang paghalik sa kanyang leeg. Mahal din kita. Akin ka na ngayon. Oo, sayo lang ako. At unti-unting lumalapit ang kanilang mga labi sa isa't isa. Nagpagulong-gulong sila sa ibabaw ng kama hanggang sa hindi na niya namalayan na nasa sahig na pala siya. Aray! Gosh! Kasalanan mo talaga to, Apollo. Kailan mo ba ako patahimikin? Daig mo pa ang isang kaluluwang ligaw. Bulong niya sa kanyang sarili. Tumayo siya na ang isang kamay niya ay nasa kanyang noo at ang isa naman sa kanyang tuhod. Putya naman oh, napilayan yata ako. Kinaumagahan, nangitim ang kanyang tuhod at lalo na ang kanyang noo. Naku, nakakahiya naman itong nangyari sa noo ko. Kailangan kong itong takpan. Baka magtanong sila. Alam ko na. Lalagyan ko na lang ng bangs. Dali-dali naman siyang kumuha ng gunting sa drawer. Agad niyang ginupit ang kanyang harapang buhok. Bagay pala sa akin ang may bangs. Cassandra, ready ka na ba? Tawag ni Nay Leslie sa labas ng pinto niya. Opo, lalabas na ako, Nay. Bilisan mo, nasa lamesa na si Don Ramon. Sabay daw kayong aalis ngayon. Okay po, susunod na ako. Palapit na siya sa lamesa at bigla naman silang napahinto sa pagsubo nang makita nila ang kanyang bangs. You look, bagay na bagay, ngiting sabi ni Don Ramon. Salamat, Don Ramon. Good morning, Dora. Nasaan si Diego? Pangaasar ni Apollo. Biglang namang natawa si Don Ramon at Nay Leslie. Ang ngiti niya kanina, ngayon napalitan na naman ng inis. I hate you. Magtitigan na lang ba kayong dalawa? Ayaw ba ninyong kumain? Singit ni Don Ramon sa kanila. Nang matapos na silang kumain, niyaya na sila ni Don Ramon na aalis na. Ang akala naman ni Cassandra, sila lang ni Don Ramon ang aalis. Subalit kasama pala si Apollo. Ang mas masaklap pa, magkatabi pa sila sa likuran. Ano yan? Ouch! Sigaw niyang daing dahil bigla nitong tinusok ang kanyang bukol sa noo. Apo, ano ba yung ginagawa mo? Wala, Lolo. Tinanong ko lang kung ano ang nangyari sa kanyang noo. Okay ka talaga, no? May nagtatanong bang tutusukin pa? Kung ikaw kaya ang sumbagin ko, tulad dito. Ouch! Shit! Pasigaw ni Apollo at namimilipit sa sakit dahil sinapak niya ang bukol sa harapan nito. Kayo talagang dalawa? Kailan pa ba kayo magkakasundo? Seryoso na tanong ni Don Ramon. Ang sakit ng bukol ko, Lolo. Mabuti pa siguro, Apo. Bumili ka ng mental mask pang protection dyan sa bukol mo. Pagbibiro ni Don Ramon at lihim siyang napatawa. Ano ang tinatawa-tawa mo? Akala mo hindi masakit? Masakit ba? Bakit yung ginawa mo sa akin hindi ba masakit? Kung tutuusin, kasalanan mo ito eh. Oh, bakit ko naman kasalanan yan? Wala, never mind. Huwag mo nga akong kausapin. Nakakasira ka ng araw eh. Hoy Cassandra, ito ang tandaan mo ha. Kapag nabasag itong itlog ko, humanda ka sa akin. Tandaan mo yan. Hoy Karen, huwag mo akong takutin dahil nakahanda na ako. Hanggang sa makarating na sila sa universidad. Maraming salamat po, Don Ramon. Akmang lalabas na siya, ngunit biglang hinawakan ni Apollo ang kanyang kamay. Sa akin, hindi ka ba magpapaalam? Boyfriend ba kita? Para magpaalam ako sa iyo?
Bakit kay Lolo nagpapaalam ka? Boyfriend mo ba siya? FYI, kaibigan ko ang lolo mo. Pero ikaw, hindi. Ugasan mo nga yung utak mo ng Moriatic. Masyadong marumi kong mag-isip. Bitiwan mo nga ako. Galit niyang sabi at sabay alis niya sa kamay nito. Kinahapunan, hindi niya inaasahan ng isang taong naghihintay sa kanya sa labas ng universidad. Ang pilit niya itong iniiwasan. Cassandra! Anong ginagawa mo dito? Para kamustahin ka. Huwag kayong mag-alala, Dad. Maayos naman ako at kaya kong mabuhay na hindi nakasandal at umaasa sa inyo. Talagang matigas ang ulo mo. Kailan ka ba makaintindi? Please, Dad. Huwag kayong maiskandalo dito. Kung wala na kayong sasabihin sa akin, bitawan niyo na ako dahil may OJT pa ako. Matagal bago siya binitawan ng kanyang ama. Nananatili siyang nakatayo at tulala nang umalis ang kanyang ama, pinagmamasdan lang niya ito. Mahal ko kayo, Dad. Ngunit nasasaktan ako sa tuwing maiisip ko ang lagi ninyong pagkampi kay ate at pagbibigay ninyo ng pabor sa kanya. At sa hindi kalayuan, ay may isang lalaking nagmamasid sa kanya. Sayang ka, Cassandra. Maganda ka pa naman sana. Ngunit wala ka rin pinipili na lalaki. Pero mukhang mayaman ang sugar daddy mo. Bulong nito sa kanyang sarili. Nakasakay na ng taxi si Cassandra papuntang hospital kung saan siya nag-OJT hanggang sa natapos dumiretso na siya sa spa. Nang matapos ang kanyang trabaho, balak niya sanang hindi uuwi ng maaga para mag-emote pa muna. Pagkalabas niya, mukha agad ni Apollo ang kanyang nakita. Nakatayo ito at nakasandal sa kotse. Ano kayang ginagawa ng lokong to? Hindi niya ito pinapansin at nagpapanggap na hindi niya ito nakita. Kunwari, nakayuko siya at tuloy-tuloy sa kanyang paglalakad. Alam kong nakita mo ko, sambit nito at bigla siyang hinila. Tulong! Kidnapper! Anong kidnapper ang pinagsasabi mo? May mga lalaking akmang lumapit sa kanila at mga kasamahan niya sa spa. Huwag kayong makialam, away mag-asawa to. Anong mag-asawa yung pinagsasabi mo, ha? Reklamo niya at sinabunutan niya ito dahil bahagyang pumasok ang kanyang ulo sapagkat sinuotan siya nito ng seatbelt. Masakit yan ha? At bigla niyang hinawakan ang kanyang pisngi at maras na inangkin ang kanyang labi. Manyak ka talaga? Isinara nito ang pinto at umikot sa manobelahan. Dali-dali naman niyang binuksan ang pinto para sana makalabas siya. Ups, saan ka pupunta? Mabilis naman nitong tumakbo, pabalik at hinarangan ang pinto. Umalis ka dyan, magtaksi ako. Hindi pwede. At bigla itong pumasok sa kanyang at sa harap ito dumaan. Ouch! Ano bang ginagawa mo? Baliw ka talaga? Agad nitong pinaharurot ang sasakyan at nang dumating na sila ay hindi naman makapaniwala si Cassandra sa kanyang nakita. Motel? Hoy Apollo, anong gagawin natin dito? Ano ba ang ginagawa sa isang babae at sa isang lalaki sa loob ng motel? Huwag kang magbiro ng ganyan. Sino nagsabing nagbibiro ako? Walang yaka talaga. Halika na. Sabay bukas nito ng pinto sa kotse. Ayoko. Kumapit siya sa upuan. Ayaw mo ha? At persahan siya nitong pinalabas. Ayoko nga. Putol niyang sigaw sapagkat bigla naman itong sinap ng kanyang mga labi. Binuwat siya nito at dinala sa loob ng silid. Binagsak sa malambot na kama. Apollo, please, maawa ka. Gusto ko nang umuwi. Umiiyak niyang sabi at tawa lang ang tinugo ng binata sa kanya. Hayop ka talaga, manyak. Talaga? Hinubad nito ang pantalon. Napapikit naman siya at sobrang nanginginig na ang kanyang mga tuhod at nang iminulat niya ang kanyang mga mata, nakatulala na parang naglalaway sa katawan ng binata. Gusto mo ba ang katawan ko? Biglang sabi nito at dahang-dahang lumapit, napasigaw naman siya. Diyos ko, tulungan mo ako. Dasal niya sa isipan habang nakapikit. Wag Apollo, please, wag. Sino yung matandang lalaki
Sa universidad kanina. Tanong nito at agad naman siyang nagulat sa narinig kung bakit alam nito. Wala kang pakialam kung sino yun. Walang pakialam? Sugar daddy mo yun. Muntik na nga yun yumakap sa'yo. Oh my God. Siguro hindi mo yan hinugasan ng muriatic acid ang utak mo, no? Ang dumi-dumi mo talaga mag-isip. Palibhasa, gawain mo siguro. Daddy ko yun. Sugar daddy? Ang kulit mo talaga. At isa pa, ano ba ang pakialam mo? Hindi naman kita nobyo. Hindi mo pa ako sinasagot ng maayos. Sino yun? Apollo? Ano ba? Daddy ko nga yun. Ama ko. Ama ko. Sigurado ka? Oo, siguradong sigurado. Mamatay ka pa ngayon. Lumaki ang mga mata ni Apollo sa huling sinabi ng dalaga. Ang masamang damo ay matagal mamatay. At sabay pinakawalan siya nito at sabay dapa niya sa kanyang tabi. Nakahinga naman siya ng maluwag nang umalis ito sa kanyang ibabaw. Ilabas mo na at magsimula ka na. Ano ang ilabas ko? Yang saging ng saba mo? Anong sisimulan ko? Hugasan mo rin yung utak mo ng asido. Masyadong marumi ko mag-isip. Ano ba kasi ang ilabas ko? Ilabas mo na yung lotion mo at magsimula ka na magmasahe. Huwag kang mag-alala, babayaran kita ng doble. Wala siyang magawa, kundi gawin ang ipag-uutos ito. Baka ano pa ang gawin nito sa kanya. Nagsimula na siyang maglagay ng lotion sa likod nito. I want mild. Natapos na nga ang kanyang pagmasahe at kahit isang salita, wala siyang narinig mula sa binata, kaya nanibago tuloy siya. Kailangan ko nang umalis, may pasok pa ako bukas. Dito ka sa tabi ko matulog at babayaran ko ang isang gabi mo. Ito gamitin mo at maligo ka na. Sambit nito at sabay abot ng bathrob. Sinunod niya ang utos nito. Sinadya niyang magtagal sa banyo para sa paglabas niya, tulog na ito. Umabot siya ng 1 oras at nang matapos, maingat siyang lumabas. Ang tagal mo. Halika na, nagutom na ako. Nagulat naman siya sa inasal nito. Eto, masarap. Nilalagyan nito ng kanyang plato ng kanin at ulam na chicken cream. Baka may lason yan. Asus, sagot nito at kumuha ito ng pagkain mula sa kanyang plato at ito ang unang sumubo. Ayan, kumain ka na. Gusto niya mapangiti sa ginagawa nito, ngunit pilit niya itong pinipigilan dahil baka bigla niyang isipin na gustong-gusto niya ang ginagawa nito sa kanya. Anong gusto mo? Soft drinks or water? Water, ako na ang kukuha. Diyan ka lang, ako na. Gentleman naman pala ang gags. Sambit niya sa kanyang isipan at agad nitong inabot ang tubig sa kanya. Nang matapos silang kumain ay nagtungo sila sa maliit na sala. Maganda ang mood ng binata kaya sinabayan niya na rin para hindi siya magalit at hindi siya nito asarin. Doon ka na matulog sa kama. Ikaw, saan ka matutulog? Bakit? Gusto mong tabi tayo? Hindi. Humiga na siya sa kama pero may pangangamba pa rin na baka bigla itong tumabi sa kanya. Nagkunwari siyang humihilik para alamin kung ano talaga ang pakay nito sa kanya, kung bakit bigla itong bumait sa kanya. At maya-maya pa, narinig niya ang mga apak ng mga paa nito at huminto ito sa kanyang harapan. Good night. I love you. Bulong nito at maingat itong humalik sa kanyang labi at pagkatapos ay bumalik na sa sala. Napahawak siya sa kanyang labi at nanatili pa rin nakapikit ang kanyang mga mata. Napaisip siya sa kanyang sarili. Mahal daw niya ako. Totoo kayang sinabi niya? My God, mali ang aking iniisip about him. Ang sama naman ng aking isip. Ako yata ang dapat maghugas ng muriatic sa aking utak. Nakapikit siya, ngunit mas lalong hindi siya makatulog. Ang laging laman ng kanyang isip ay ang sinabi ni Apollo. Kinabukasan, napaaga ang kanilang uwi sa mansyon dahil may pasok pa siya. Nagmamadali siyang naligo upang makaalis agad ng bahay at wala siyang planong sasabay sa almusal nila Don Ramon. Magandang umaga, Nay Leslie. Magandang umaga rin, Cassandra. Pahingi po ng kanin at ulam, Nay. Magbaon po ako. Hindi ka ba kakain rito?
Sa school na lang, Nay. Marami kaming gagawin ngayon eh. Sa kabilang banda naman ay, Good morning, Lo. Oh, good morning too. Nay Leslie, tulog ba si Cassandra? Nakangiting tanong ni Apollo. Ay, kanina pa umalis. Marami daw siyang gagawin sa school. Nagmamadali nga yun. Apo, ano naman ang ginawa mo kay Cassandra? Wala naman, Lolo. Nagpamasahe lang ako. Nagpamasahe? Bakit sa motel pa? Bakit hindi dito sa bahay? Tinakot ko lang yun, Lolo. Paano naman kasi? Kahapon, may nakita kong lalaki na lumapit sa kanya. Medyo may edad na. Ang ganda ng sasakyan at mamahalin. Then, nagsiselos ka? Sino daw ang lalaking yun? Siguro, nagsiselos ako. Kaya naisipan ko siyang dalhin sa motel para ipaamin siya kung sino ang lalaki. Anong sabi ni Cassandra? Ama daw niya. Nakayoko nitong sagot. So, napahiya ka po. Maybe. Tapatin mo nga ako, Apollo. May gusto ka ba kay Cassandra? Parang tinamaan ako sa kanya, Lolo. I love her na yata. Bakit hindi mo ligawan ng maayos? Sisimulan ko na nga, Lolo, para hindi na ako maunahan ng iba. Kinahapunan, palabas na si Cassandra sa kanyang room nang may biglang lumapit sa kanyang isang lalaki. Miss, merong nagbigay para sa'yo. Sambit ng estudyanteng lalaki at sabay abot ng isang rosas na pula. Tinanggap niya naman ito. Saan galing? Tanong niya, ngunit hindi siya nito sinagot. Nagpatuloy siya sa paglalakad at muling may nag-abot na naman sa kanya ng isa pang rosas. Miss, para sa'yo. Saan galing? Hanggang sa umabot ng 1 dosenang rosas ang nasa kanyang kamay, subalit hindi pa rin sinabi kung saan galing ang mga ito. Nagtaka na siya at kinabahan dahil sa effort ng lalaki kung sino man ito. At maya-maya pa may 7 babae ang humarang sa kanya at isa-isang ipinakita ang mga letra. I'm sorry. Hello? Mic test, mic test. Napahinto siya nang marinig ang boses. Cassandra, I love you. Sino kaya siya? I'm really sorry sa pangaasar at pangiinis ko sa'yo, but the truth is, I love you. Naiinis siya at palinga-linga sa paligid. Alam niyang si Apollo ito. OMG, ang sweet. Bulalas ng mga babaeng nasa kanyang likuran. Oh my gosh, nakakakilig naman. Tili ng mga babae. Kung sila kinikilig, siya naman ay hindi dahil alam niya sa ganitong eksena. Sa inyo na ito, hatiin niyo na lang. Dali-dali siyang lumabas sa universidad at wala siyang balak na harapin si Apollo. Marami pa siyang pangarap at ayaw niyang masira ito sa isang iglap lang. Gusto niyang patunayan sa kanyang mga magulang na kaya niyang makapagtapos sa pag-aaral na walang tulong mula sa kanila. Cassandra! Tawag ni Apollo sa kanya at patakbo itong lumapit. Hindi siya huminto at nagpatuloy siya sa paglalakad. Wait! Bakit ba? Bulyaw niyang sabi. Anong bakit ba? Balik nitong tanong. Bakit mo ginawa yun? Bakit hindi mo ba nagustuhan? Nag-e-effort lang ako. Pwes, hindi ko nagustuhan ang laro mo. At pwede ba, tantanan mo ako? Ginugulo mo ang pag-aaral ko eh. Ginugulo mo ang buhay ko. Maagap naman itong hinawakan ang kanyang kamay. Please, mag-usap muna tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Apollo. Please, leave me alone. Okay, lalayuan kita at hindi na ako magpakita sa'yo. Pero sagutin mo muna ang tanong ko. Yes lang or no. Mahal mo ba ako? Seryoso nitong tanong. Mahal niya si Apollo, subalit mas mahal niya ang kanyang pangarap. Gusto niya pang makapagtapos ng pag-aaral. Masakit man, pero pipiliin niya pa rin ang kanyang magandang kinabukasan. No, sagot niya na hindi tumitingin sa binata. Tumalikod si Apollo at naglalakad patungo sa kanyang sasakyan na walang salita. Wala siyang ginawa kundi hanggang tingin na lang.
I'm sorry, Apollo. Mahal kita. Pero kaya kong tiisin ang sakit ng aking nararamdaman ngayon. Luha ang sabi habang pinagmamasdan papalayo ang binata. Anong nangyari, Apo? Tanong ni Don Ramon at kasalukuyang nag-iimpake. Lolo, babalik na ako sa States. Bakit? May nangyari ba? Bigo na naman ako, Lolo. Nasasaktan na naman ako. Ayaw ni Cassandra sa akin. Hindi niya ako mahal. Sinabi niya yun? Oo, Lolo. Sabi niya, lalayuan ko na raw siya. Pagtatapat nito, sabay punas sa mga luha. Apo, baka nabigla lang si Cassandra. Suyuin mo at wag kang susuko agad, Apo. Wag na, Lolo. Pare-pareho lang silang lahat. Hindi na ba talaga magbabago ang iyong desisyon? Hindi na. Aalis na ako ngayon para hindi na niya ako maabutan dito. Mag-iingat ka palagi, Lolo. Walang nagawa ang matanda, kundi ang hayaan muna ang nag-iisang apo. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga habang hinahatid ng tanaw si Apollo. Ilang buwan ang nakalipas ay unti-unting naghilom ang sakit na dulot sa pag-alis ni Apollo. Dahan-dahang bumalik ang lahat sa normal at hindi na niya ito masyadong naiisip. Hindi na rin siya umaasa na babalikan pa siya nito. Ngunit nakaukit na si Apollo sa kanyang puso at hindi na iyon mabubura pa dahil minahal niya ito. Subalit hanggang doon na lang at wala na siyang magagawa sapagkat kasalanan niya naman ang lahat-lahat kung bakit ito lumayo. Alam ko naman na hindi niya ako totoong minahal. Ginawa niya lang akong panakip-butas sa panahong nasasaktan siya sa ginawa ng kanyang dating nobyo. Dahil kung totoo mahal niya ako ay dapat hindi siya sumuko agad. Dapat tumawag na siya sa akin o kamustahin man lang niya ako. Bulong niya habang nakahiga sa kama. Napaluha siya nang biglang maalala ang mga moment na hinahalikan siya ni Apollo, lalo na ang kanyang pangungulit sa kanya. Makalipas ang 1 taon, ito na ang pinakahihintay ni Cassandra, ang kanyang graduation day. Ngunit hindi na siya umasa na dadalo ang kanyang mga magulang sapagkat sino ba siya upang bigyan ng importansya. Hindi niya alintan ang pagpatak ng kanyang mga luha, kaya naman naisipan niyang si Nay Leslie at Tay Fidel ang ipa-attend niya sa kanyang graduation. Pagdating nila sa malaking pinto ay napahinto siya sapagkat nakita niya ang kanyang mga magulang at kasama nito ang kanyang ate. Dahan-dahan silang lumapit at nagsimula namang uminit ang gilid ng kanyang mga mata. Umiiyak ang kanyang ina na lumapit sa kanya at mahigit 1 taon rin silang hindi nagkita-kita. Anak, congratulations! Nangangatal na boses ng kanyang ina. Salamat, Ma'am. Sagot niya rito at hindi niya mapigilan ang paglabas ng kanyang mga luha. I am sorry, anak. Dagdag nito. It's okay, Ma'am. At niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina dahil sa labis niyang pagkamis. Forgive me too, anak. I am proud of you. I love you so much. Madamdaming sabi ng kanyang ama na hilam sa luha ang mga mata nito. I'm sorry too, Dad. Salamat sa inyong pagdalo. At niyakap niya rin ang kanyang ama. Lumapit naman ang kanyang ate na hiram sa luha din ang mga mata nito. I'm really sorry, Bunso, sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Naging selfish akong ate sa iyo. Sana mapatawad mo pa ako. Proud na proud ako sa iyo, Bunso. Sambit nito habang pumapatak ang mga luha at hindi naman maiwasang mapaluha siya at ang kanyang mga magulang sa sobrang saya. Cassandra, boses ng isang lalaki na nagmula sa kanyang likuran. Apollo? Hanggang sa lumapit ito sa kanila at may hawak itong isang malaking punpon ng mga bulaklak at may regalo ding hawak. Nakaramdam siya ng sobrang kaligayahan na tila gustong pumatak ang kanyang mga luha. Congratulations! Bati nito at agad siyang niyakap na napakahigpit. Halos himitayin siya sa ginawa nito na para bang ayaw niya nang matapos ang sandali. Agham ng kanyang ama. Sorry po, sir. Ako nga pala si Apollo, ang nobyo ng inyong anak. Pakilala nito at nabigla naman siya sa kanyang narinig.
Congratulations, Cassandra. Masayang bati ni Don Ramon sa kanya at inabot nito ang regalo para sa kanya. Thank you, Lolo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay humalik siya sa pisngi nito bilang pasasalamat sa lahat ng kabutihan na binigay nito sa kanya. Dad, Mom, Ate, si Don Ramon pala, siya ang namagandang loob na tumulong sa akin at sila naman si Nay Leslie at Tay Fidel, mag-asawa po sila at naging bahagi sila ng aking buhay. Ipinagmalaki niya ang mga ito sa kanyang mga magulang. Kinagagalak ko kayong makilala. Alam niyo bang napakabuting anak ni Cassandra? Napakaswerte ninyo sa kanya. Actually, ang naitulong ko lang naman sa anak ninyo ay ang pagpatuloy ko sa kanya sa aking bahay dahil gusto ko lang na protektahan siya, ngunit sa pag-aaral niya, sariling sikap niya ito. Nagtatrabaho siya mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Ganun kasipag ang inyong anak. Kwento ni Don Ramon sa mga magulang ni Cassandra. Hindi mapigilang mapaluha ang kanyang mga magulang sa narinig. Thank you so much, Don Ramon, for protecting my daughter. Tama po kayo, mabait at maunawain siya. Hindi lang kami naging pantay sa kanilang dalawa, pero babawi kami. Alam kong hindi pa huli ang lahat. Hanggang sa natapos ang kanyang graduation, nag-aya si Don Ramon na kumain sa labas kasama ang mga magulang ni Cassandra para i-celebrate ang kanyang pagtapos sa kolehiyo. Nang dumating na sila sa restaurant ay hawak na hawak pa rin ni Apollo ang kamay ni Cassandra na para bang wala ng bukas. Labis ang sayang nadarama ni Cassandra sapagkat dumating ang kanyang taong pinakamamahal sa araw ng kanyang graduation. Congratulations again, Cassandra, sambit ni Don Ramon. Maraming salamat po, Lolo. Sa inyo rin, Ma, Pa, Nay Leslie at Tay Fidel at sa iyo rin, Apollo, dahil naging bahagi kayo ng aking tagumpay. Sambit niya habang pumapatak ang kanyang mga luha sa sobrang saya. Masayang kwentuhan at tawanan ang lahat, ngunit napatigil ang mga ito sapagkat tumayo si Apollo at may hawak na isang maliit na box. Ma, Pa, Lo, Nay, Tay, hinihingi ko po sana ang iyong pahintulot na pakasalan ko ang iyong anak na si Cassandra Borgo sapagkat mahal na mahal ko po ang iyong anak at hindi ko po sasaktan kahit na kailan. Sambit nito sa mga magulang ni Cassandra at nagtatayong magulang sa kanya. Cassandra Borgo, mahal na mahal kita. Habang buhay kitang mamahalin hanggang sa mawala na tayo. Bubuo tayo ng sariling pamilya na masaya at maraming mga anak. Cassandra, babe, will you marry me? Sambit nito at sabay luhod sa harapan ng dalaga at nag-aabang ng kasagutan nito. Hindi makapaniwala si Cassandra sa sinabi ni Apollo at sa harapan ng mga mahal niya sa buhay. Tinignan niya ang kanyang mga magulang, si Don Ramon at nagtatayong magulang sa kanya. Malaking ngiti ang ipinakita sa mga ito. Yes, yes, I will marry you, Apollo Acosta. Mahal na mahal kita. Luwa ang sabi niya at agad namang isinuot ni Apollo ang singsing sa kanyang kamay. I love you, Cassandra Borgo. Today, tomorrow, and forever. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kwento nila. At sana ay naging masaya po kayo at nag-enjoy sa kanilang pagtatapos ng kanilang kwento. At sana may natutunan kayo sa kwento nila. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.